patak ng dugo na tumutulo sa lupa. So, medically speaking, sa sobrang stress at agony of soul, possible na sumabog yung capillaries at nag-result ng pagpawis ng dugo. Talagang hindi ito posible, pero naranasan na ating Panginoong Kristo. Talagang thank you Lord, no? Wala na talagang papantay sa tindi ng paghihirap ng ating Panginoon. Talaga naging blood, 'di ba, yung kanyang dugo. So talagang grabe yung ginawa ng ating Panginoon, no, yung humility niya. And number 8, sabi dito, he experienced physical death. So talagang namatay po ang ating Panginoong Kristo, hindi po fake yung kanyang kamatayan. Talagang physical ang kanyang kamatayan. Hindi lamang siya Diyos, siya ay Diyos sa katawan tao. At bakit na ginawa yon? Sabi sa 1 Timothy chapter 2, sa binasa po natin kanina, there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. So pinapakita po dito na siya pataging ating tagapamagitan. At yun po, malinaw na hindi lamang siya Diyos, siya ay tao. So naranasan niya lahat ng kahinaan hanggang sa kamatayan upang tayo maligtas, maitlapit sa Panginoon. Thank you, Lord po. Thank you, Lord, sis. At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin patungkol sa humanity ng ating Panginoon Jesucristo. So naranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin, uhaw, pagod, kalungkutan, maging kamatayan. Sa Isaiah 53, si Snobby pakibasa yung Isaiah 53 verse 2. Ayan. Dito po, as the Son of Man, sinasabi, He did not look any different than anyone else. Yung kanya pong itsura ay hindi gaya ng mga napapanood natin sa mga telebisyon, sa Netflix, di ba? Usually pag may mga Jesus movie, sino si Jesus doon makikita nyo agad, di ba? Ano siya? Yung nakaputi, ano pa? May ano, may Pogi. pogi, maganda, matangos ang ilong na, alam mo yun? Tapos grabe yung may sash, may mga ganyan eh, di ba? Pero alam niyo yung sabi ng Bible. Sige, sis, pakibasa. Amen. Sabi po dito, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang Mhm. katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Oo. Amen. Ang linaw, no? Sinasabi ng Bible na Jesus physically, yung kanyang physical attributes, hindi po talaga siya, ano, angat. Kumbaga sa ating term, eh. Hindi siya talagang yung pinaka-pogi dun sa 12, di ba? Kumbaga parang pag tinatanong ng mga tao, nasaan ba si Jesus diyan? Ano, hanapin mo lang yung nakaputi, gano'n, yung pinaka-pogi diyan. Gano'n ba? Hindi eh. Ang sabi sa Bible, wala pong katangian, no, mga kapatid, na talagang mabibighani ka sa kanya. Bakit po gano'n? Kumbaga parang Diyos ka eh, di ba? Kumbaga meron din siyang gumawa ng lahat eh. Ang daming ginawang tao na talagang ang gandang lalaki. Pero bakit pinili niya yun? Na sakto lang yung kanyang itsura, hindi rin naman siya pangit. Normal lang po, no? Yung itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong yung difference sa ibang tao. Normal na Hudyo. Ayan. Ang ating Panginoong Hesukristo bilang bahagi ng kanyang pagpapakumbaba. No? Na hindi ako angat sa iba. Physical attributes, normal lang ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. So, unang-una, yun. Pangalawa, yung kanyang humility. Pangalawa, yung bakit pinili niya yun? Sapagkat ayaw ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Na ang tao ay lumalapit sa Kanya dahil sa Kanyang itsura. Ayaw ng Diyos na mag-focus tayo on the outward beauty. Sabi nga ng Isaiah 53, there is no beauty that we should desire Him. Nothing in His appearance that we should desire Him. Ang sabi ng Bible sa The Living Bible, in our eyes, there was no attractiveness at all. Hindi siya attractive. Pero ang malaking question dito, bakit gusto siya ng mga tao? Paano nila nakikita si Jesus na si Jesus yan? Di ba? Ano ba yung meron kay Jesus? Basahin mo, Sister Michelle, sa Isaiah 61 verse 3. Kumbaga, kung physical attributes ang pag-uusapan sa mga movie na papanood natin, no?
Hanapin mo si Jesus, yung nakaputi, yung pogi, yung medyo kulot yung buhok, medyo mahaba. Hindi yun eh, hindi ganun eh. Normal, sabi ng Bible. Walang attractiveness. No? Anong meron sa kanya? Bakit siya ay nakikilala ng mga tao? Sige, pakibasa. Isaiah 61 verse 3. Sabi po dito, upang pasayahin ang mga tumatangi sa sayon, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Amen. Yun. Anong meron kay Jesus? The oil of gladness. Yung kanyang ngiti, yung kanyang saya, yung kagalakan na meron kay Jesus. 'Di ba? In the community, in the church, in your workplace, meron diyang someone na hindi naman gaano kaganda, kagwapo, pero masarap kasama. Gusto nating kasama. Bakit? Masaya siyang kasama eh. May oil of joy, of gladness. Ganon ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya alam nyo, life application sa atin. Ang ating Panginoon Jesucristo, wala naman siyang katangian outwardly na talagang Lord eh. Kasi kaya naman nakikinig yung mga tao sa'yo, pogi ka. Hindi. Masayahin ang Lord. May oil of gladness, may anointing. Kaya wag natin idadahilan na nai-insecure tayo sa itsura natin, sa kulay ng balat, sa tangos ng ilong, pag kulang tayo sa makeup, ganun. Hindi. Pero although, importante yung mga bagay din na yun. No? Maganda rin kung meron tayo nun. Pero hindi yun ang basehan eh. Tayo ba ay may joy of the Lord in our life? Masayain ba tayo? Kasi may mga tao na maganda nga pero suplada naman. Ang pogi nga pero hindi naman namamansin. Alam mo yung bilang mga Kristiyano, we can really shine the light of Christ through the oil of gladness. The joy in our hearts. Masaya po ang buhay Kristiyano eh. Di ba? So ang ating Panginoon si Kristo as the Son of Man, he did not look any different than anyone else. Normal lang po, no? Ang ating Panginoon si Kristo, ang kanyang itsura. Naalala nyo? Sige, pakibasa nga po yan. Sister Cheng, yung Matthew 26:47 to 49. And then, Sister Lola, John 20 verse 15. John 20 verse 15. Naalala nyo si Judas? Gabi na nun eh. Anong kinakailangan gawin ni Judas para malaman ng mga captors, mga soldiers na si Jesus yung hulihin? Hindi sinabi ni Judas, basta ulihin nyo lang yung nakaputi dyan. Yung pinakapogi sa grupo, pinakamatangkad, hindi ganun. He had to be pointed out to his captors. Kasi normal lang yung itsura ng Panginoon. Halos parang simple lang, magkakamuka din. Matthew 26:47 to 49. Thank you, Lord. Signal. Yan, kailangan niya pang halikan si Jesus. Kasi nga, bukod sa madilim, yung kanya pong itsura ay normal na parang isang Hudyo. So para hindi siya magkamali kung sino yung kanyang ibebetray, kailangan niyang ikis yung kanyang rabbi. So he had to be pointed out to his captor. So ito po'y binasa natin bilang patunay na hindi kagwapuhan ng Panginoon nung siya'y nandirito. Hindi siya lumamang, di ba? Na parang artistahin talaga ang kanyang itsura, poging-pogi. Di ba? Sunod, John 20 verse 15. Napagkamalan nga po siyang gardener. He's taken for a gardener. Sige sis. John 20:15, tinanong siya ni Jesus, babae,
Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at Mm. kukunin ko. Amen. 16 sis, basahin niyo yung sunod. 16. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, ang ibig sabihin guro. Yun, kilala siya. Tsaka niya lang na-recognize na si Jesus yun nung, teka, kilala ako ng gardener na ito. Bakit may gardener? Kasi nga, ang ating Panginoon Jesucristo, nilibingan ang kanyang libingan, malapit may mga garden, may mga caretaker din doon. So nawala, kaya niisip ni Mary, at the same time na, alam mo yun, pag talagang nai-stress ka, nagdadalamhati ka, at umagang-umaga, ano yan eh, 'di ba pag ang umagang-umaga hindi mo agad nakikita, 'di wala pang liwanag, hindi mo masyadong nare-recognize yung mukha ng mga tao, no? So hindi niya nakilala. Oh, so nagpapatunay talaga 'yan na si Jesus nung siya ay bumaba dito nagkatawang tao, normal siya, talagang katulad natin siya. Walang angat dun sa kanyang physical attributes. So, pero may something na meron sa kanya. Bakit ang mga tao gustong-gusto siya? The joy of the Lord. Letter E. Thank you, Lord. Salamat sa pagbasa. No? Sister Grace, pakibasa yung Hebrews chapter 2, verse 18. Ayan. Praise God. And pakibasa din po natin si Mami A. Hebrews 4:15 to 16. Maganda ito. So, as a son of man, he was tempted as a man. Tayo po bilang tao, natutokso tayo. Si Jesus, natutokso din. Natukso din po siya, no? Nung siya'y nagkatawang tao. Sige po. Pakibasa po, sis. Hebreo chapter 2 verse 18. Sabi po dito, at ngayoy matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Amen. Tinukso rin siya. Pero bakit niya matutulungan, Sister Grace, ang mga natutokso? Kasi siya'y tinukso, pero Natukso rin siya, Pastor. pero Nagdusa. oo, pero nagtagumpay siya. Di ba? Yung tukso exam yan eh. Tayo mga tao, bagsak tayo sa tukso. Pero si Jesus, 100% perfect. Kaya kung magpapaturo tayo, Lord, turuan mo kami paano makakaiwas sa tukso, kaya niya tayong turuan. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 4. Pakibasa po. Verse 15 lang. Hanggang 16 po. Okay, sabi dito, sapagkat tayo ay walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isang na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Yan. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan! Thank you, Lord. Tayo ba'y natutokso? Si Jesus, natukso din siya. Hindi po kasalanan na tayo tinutokso ng kaaway, gumawa ng masama, gumawa ng mali. Diba? Ang masama, ang kasalanan is nag-give in tayo dun sa tukso. Si Jesus, tinukso po siya sa lahat ng paraan. Lahat ng paraan. The pride of life, the lust of the eyes, and the lust of the flesh. Yan naman tatlo ang pinaka-major na tukso ng kaaway. Naalala nyo, kung babalikan natin ang Matthew chapter 4, tinukso siya saan? Sa lust of the flesh. Gawin mga tinapay ito, mga bato na to. Tinukso rin siya sa lust of the eyes. Dinala siya saan? Sa pinakatuktok. Pinakamataas na lugar, no? Sabi niya, lahat ng yan, nakikita mo, sa'yo na yan, sambahin mo lang ako. Ganon din yung pride of life. Diba? Sisikat ka. Itataas ka nila. Kapag nagpatihulog ka dyan sa templo, makikita ng mga tao, di ka namatay, nabuhay ka uli. Diba? So, shortcut na yon, pride of life. Tinukso po siya. Pero sabi dito, kailanman hindi siya nagkasala eh. Kaya alam nyo, tayong mga tao, ano po yung tinuturo sa atin ito? Meron po tayong Panginoong Jesucristo na tinukso sa lahat ng paraan, pero
hindi po siya nagkasala. Ibig sabihin, pwede tayo talagang mabuhay ng may kabanalan. Pwede nating masabi sa buhay natin na, Lord, nagiging tapat ang aking pamumuhay. Hindi ko na nakikita na namumuhay ako sa kasalanan. Hindi dahilan na tayo ay tao lang. Kung paanong si Jesus ay nagkatawang tao at tinukso, pero nagtagumpay siya. Parehong Hesukristo, ang banal na Espiritu ay nasa atin para tulungan tayong mabuhay ng may kabanalan. So dito po sa kanyang pagkatao, Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin pinapakita yung kanyang full humanity na hindi po siya exempted sa mga temptation. Tayo rin hindi tayo exempted kahit Kristiyano na tayo. Pero Jesus being our example, nilabanan niya at napagtagumpayan niya nga po ang tukso, hindi siya nag-give in at hindi lang ang tukso, pati ang kasalanan na pagtagumpayan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya kung tayo, Lord, tulungan niyo po ako, kaya kang tulungan ng Lord. Naranasan niya yan. We can live a holy life, a life that is victorious over sin. When we are tempted, we can still follow the Lord Jesus Christ. Huwag nating idadahilan na, tao lang, mahina ako, alam mo naman, natutukso. Hindi. Ang ating Panginoong Hesukristo, tinukso pero napagtagumpayan niya. At ang Espiritu na nasa Kanya ay ang Espiritu din na nasa atin. Kaya pwede tayong mabuhay ng may kabanalan. Amen? Pwede tayong mabuhay na hindi tayo nagkakasala sa tulong ng Espiritu. Kasi tutuksuhin at tutuksuhin tayo ng kaaway. Pero kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, pwede tayong mabuhay ng may kabanalan. Sige. Pakibasa nga po mga kapatid. No? Tawagin natin si Lord Jesus. Brother JB. Ayan si Brother JB. Nawala ata yan. Ayan. Brother J, pakibasa yung Mark chapter 1 verse 35. Ayan. Brother Eugene, Luke chapter 6, 12 to 13. Basa. And then, Tita Ami, pabasa po yung Matthew 14 verse 23. Sister Maricel, Luke 5 verse 16. So, as the Son of Man, si Jesus, He functioned like we must function. So, kaya po nagkatawang tao ang Diyos para maging perfect example natin. Kung paano po siya nabuhay dito, si Jesus, ganun din tayo dapat mabuhay. Kung paano siya gumigising sa umaga, paano siya mag-pray. Kaya nga, an example to follow. Perfect example. So, number 1, He spent time in prayer, seeking the mind of the Father. Pag tayo po nagpe-pray, alam nyo, hindi lang tayo bastang binabato natin sa Diyos yung mga pangangailangan natin. Sa ating pong prayer life, magkaroon po tayo ng time of silence. Worship tayo, kumakanta tayo kay Lord, tapos ipe-pray tayo, Lord, guide us, protect us for the whole day, give me wisdom, protection, cover us with the blood, bless us with favor, Lord, anoint my work, let me glorify you, open doors of opportunity to share you, to my co-workers, Lord, maging successful ang aming araw, i-bless mo ang araw namin, we receive favor, your mercy, that is you. Ang haba ng prayer mo di ba? Pero kapag nagpe-pray po tayo, we also seek the mind of the Father. Lord, ano yung gusto mong pagawa sa akin? Lord, ano yung gusto mong unahin ko? Lord, hindi ko alam yung mangyayari ngayon. Pero alam mo Tulungan mo akong makita ang kalooban mo. Sundin ko ang nais mo, Diyos. Yan po ganyan tayo manalangin. Hindi lang tayong bastang hihiling. Importante yon, hindi po masama umiling sa Diyos. Pero naisip natin na kung ano yung nais ng Ama. Kasi ganun si Lord Si Jesus, ganun po siya. Ang kanyang prayer life, magsisimula ang araw ko, Lord, anong gusto mong gawin ko? Ama, sino yung mga tao na gusto mong kausapin ko? Mark 1:35. Sabi po dito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Yan. Madaling araw kasi sa context po ng kultura nila,
Ano yan eh, yung mga tao bumabangon agriculture, maaga, nangingisda yung mga mangingisda. So bago pa lang magsimula yung araw, inuuna niya na. Kung hindi man tayo makabangon ng madaling araw, yung pagkabangon po natin, Lord, salamat bukod sa pagpapasalamat. Bakit siya nananalangin? Kasi gusto niya po malaman ang pinapagawa sa kanya ng Ama na dapat nating tularan. Luke 6:12-13. Thank you, Lord. Amen. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. 13, kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Gaano katagal siya nag-pray, Brother Eugene, sa nabasa mo? Magdamag po. Magdamag eh. Bakit? Meron siyang desisyon. May gagawin siya, pipili siya ng mga tagasunod niya. Hindi lang to basta random kung sino yung unang makilala niya. Yun ay magiging pundasyon. Kaya sa mga major decision po natin, huwag lang tayong bastang magdesisyon. Bibili ka ng bahay, pag-pray mo maigi. Baka hindi ka pinapabili ng Lord ng bahay dyan. Mag-apply ka ng trabaho, tingnan mo kung para sa iyo ba talaga yan. Mga pagpili, mga major decision ng buhay natin. It was a major decision for Jesus. All night in prayer. Bakit? Bilang tao, alam niya ang kanyang limitasyon. Para maging tama po ang pagpili natin, kailangan mananalangin tayo. Hindi niya lang bastang pinili yung 12, ipinanalangin niya po yun. Matthew 14:23. Matthew 14 verse 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Amen. Tuloy po, tita. And he was... Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Ayan. Tapos siya magturo, magpakain, di ba? O uwian na yung mga tao. Ano ginawa ni Lord? Nagpray uli siya eh. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Grabe, tita, no? Bago siya maglakad sa tubig, ano yung kanyang ginawa? Nanalangin. Nanalangin siya. Yeah. So nakikita natin dito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan siya humuhugot ng lakas at kapangyarihan para makagawa ng mga himala? Sa panalangin. Ang ating mga buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon, napakahalaga po, diyan tayo kumukuha ng power. Kasi pag puro tayo paglilingkod, isipin mo magpakain ka ng 5,000 tao. Totoo yan eh, alam nyo yan, kayo po eh, nakaka-attend sa mga gawain natin, naglilingkod kayo, napapagod kayo, di ba? Lalo na pag 2 service, pagod na pagod, pag uwi. Grabe. Paano tayo magcha-charge, Tita Ami? Paano po? Gaya ni Jesus. Uwi tayo. Nagkaroon na nakatulog din siya, namahinga din siya. Mananalangin tayo. Diyan tayo kumukuha ng lakas. Bago niya gawin ang isang himala, nananalangin siya. Pagkatapos ng himala, nananalangin siya. Yung isipan ng Ama, hinahanap niya. Yung kapangyarihan, doon niya nakukuha.
Kaya kung daming hihilingin ng mga disciple, ang hiniling nila kay Jesus, Lord, teach us how to pray. Luke chapter 5, verse 16. Thank you, Jesus. Sabi po dito sa Lucas chapter 5 verse 16, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Yan. Alam nyo, napakahalaga po niyan. Hindi all the time nandun si Jesus na nakikita siya ng mga tao. Meron po talaga siyang itinatabing oras na hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapamiss, hindi ganun. Hindi siya nagpapakita kasi meron is importante pa doon. Hindi laging service kay Lord. Hindi laging ministry ang ating buhay. Kailangan nagpapalakas tayo sa Panginoon. Maraming pressure ang ministry. Maraming persecution sa ministry. Paano hinaharap ni Lord yun? Malakas niyang hinaharap sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sa paglilingkod natin, para hindi ka mapagod, sasabihin mo magka-quit ka na. Sabihin mo ayoko na. Alam nyo, baka ang isang kulang, lobat ka na. Drain na yung baterya mo. Wala ka ng lakas. Kasi ginagawa mo, kala mo sa sarili mong lakas ito ginagawa. Pahinga ka. At doon mga examine mo, evaluate mo yung sarili mo. Lord, do I really spend time in seeking your mind? Mag-pray ka. Mag-pray tayo. Lord, panalangin ko po sa aking mga kapatid. Kaming lahat ay maging mapanalangin. Sapagkat ang buhay ay talagang isang laban. Patawarin nyo kami. Minsan nakakalimutan naming manalangin. Naakala namin, kaya na namin sa aming sariling lakas. Kaya naman kami nahihirapan, napapagod, nababurnout, nade-drain. Lord, maging tulad mo kami sa panalangin. Na ang aming buhay, sa aming paglilingkod, lagi kaming nananalangin sa iyo. Let us seek your mind, Father. Pangalawa po, pakibasa Sister Novi, Luke chapter 4, 18 to 19. Sister Grace, Acts 10:38. So bilang tao, ang Diyos nagkatawang tao. Bilhin nyo ha, kung si Jesus nagpe-pray, hindi ba dapat tayo nagpe-pray din? Kung si Jesus hinahanap niya yung gusto ng kalooban ng Ama, hindi ba dapat hanapin natin ang kalooban ng Ama? Kung wala tayong personal devotion, wala tayong manalangin, isik yung mind ng Father, we are missing a lot in our Christian walk. Kung si Jesus, bago niya gawin ang mga miracle, bago siya mag-minister sa mga tao, nagpe-pray siya. Ganon din ang ating gawin. Pagkatapos ng miracle, pagkatapos ng service, pagod na pagod, nagpe-pray. Doon siya nagcha-charge. Nung pinili niya yung mga disciple, pinag-pray niya rin yun. Kung si Jesus nanalangin, dapat lalo na po tayo. Sige po, number 2. Luke 4:18 to 19. Amen. Nasabi po dito, ang verse 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, in verse 19, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. He was anointed. Yung ibig sabihin ng anointing, ibinuhos sa kanya yung langis for a special purpose. Si Jesus, he depended on the anointing of the Holy Spirit. Bago niya gawin ang mga himala na yan, bago siya mangaral, sabi doon, God anointed me. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Yung pagkatawag sa kanya. Bago siya magpalaya ng mga bihag, bago magbigay ng paningin sa mga bulag, bago palayain ng mga inaapi, he depended on the anointing of the Holy Spirit. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi ito dahil magaling ka magsalita o aral ka sa mundong ito. Maganda po yan. May advantage ang pangangaral ng salita. Kung may ganyan tayo, pero hindi yun ang naging basihan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo.
Hindi yun ang naging dahilan kaya gumagal yung mga bulag. Education, information is not enough. We need the anointing of the Holy Spirit. And we know that anointing of the Holy Spirit, it will cause us. Are we willing to sacrifice, to be submitted to His authority? At doon ibubuhos ng Panginoon ang kanyang langis. Bago mo magawa ang isang bagay, yung anointing is iba. Kapag ang isang tao may anointing, hindi siya tulad ng mga tao sa paggawa. May kapangyarihan, may presensya ng Diyos na gumagabay na nagiging epektibo at talagang kumikilos ang langit kapag yung tao na yung ginagamit ng Diyos. Acts 10:38. Mga Gawa chapter 10 verse 38. Sabi po, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen. Hallelujah. Siya'y puspos, puno ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. Kaya alam nyo, bago nyo gawin ang isang bagay, may paglilingkod tayo sa Diyos. Ang tanong dito, tayo ba'y puspos ng espiritu? Kasi bago gawin ni Jesucristo na Panginoon natin ang isang bagay, ang ministeryo, siya'y puspos ng espiritu at kapangyarihan. Pwede kasing gumagawa tayo base sa ating abilidad at lakas. Kapatid, si Jesus, puspos siya ng espiritu at kapangyarihan. He depended, number 1, he spent time in prayer bago niya gawin. Pangalawa, he depended on the anointing of the Holy Spirit. Hindi yun sa sarili niyang lakas. Kaya kapatid, kung gusto nating maging effective, maging fruitful ang ating ministry, ang gawain na binigay ni Lord sa atin, kailangan ng Espiritu ng Diyos. Saan tayo napupuspos ngayon? Ano yung pumupuno sa puso't isipan natin? Marami pong paraan para mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Lagi niyong gawin na manalangin, magpuri kayo sa Diyos, umawit kayo ng may kagalakan, magbasa ng Biblia, at pag nabasa ang Biblia, magpasakop sumunod. Yan ang mga paraan para mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Laging mapagpasalamat, iwasan nyo ang pagko-complain, iwasan nyo ang pagso-social media ng sobra-sobra, at basahin nyo ang kalooban ng Diyos, ang Biblia. Diyan tayo mapupuspos ng Espiritu para magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Pakibasa po, no, Sister Michelle, Matthew chapter yung Luke na lang, Luke chapter 22, 41 to 45. Bilang tao, Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, pinag-uusapan natin yung deity o pagka-Diyos ni Jesus at yung kanyang humanity, yung kanyang pagkatao. Naging tao ang Diyos eh. Diyos na nagkatawang tao. Hindi lang siya Diyos, siya ay nagkatawang tao. Hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Natapos na tayo dun sa kanyang pagka-Diyos. Ngayon, titingnan natin yung kanyang pagiging tao. Yung kanyang pagiging tao, siya po'y nananalangin. Pangalawa, siya ay nakadepende sa pagpuspos ng Espiritu na dapat nating tularan. Pangatlo, kailangan niya po ng kalakasan. Saan? Ministry of angels. He needed the ministry of angels. Sige, Luke 22, verse 41 hanggang 44. Ayan, Luke 41, 22, 41 to 44. Sabi dito, lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo, at dooy lumuhod at nanalangin. 42. Sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. 43. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Pinalakas ang loob niya. Tuloy. 44. Dala ang matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Amen. So, meron pong pinapagawa ang Panginoon ang Ama sa ating Panginoon Jesucristo eh. Ano yun? Yung krus.
Bubuhatin niya ang krus, ipapako siya, ilalatayan siya. Marami siyang physical pain na mararanasan. Emotionally, ganun din. Naranasan din ng Panginoon niya sa 7 last word natin na tinalikuran siya ng mga disciples. Inakusahan siya ng mga pinaratangan ng mga hindi naman totoo. Inosente siya'y pinarusahan. Mentally, ganun din. Grabe yung pinagdaanan niya. Pero isa po sa alam niya na mabubuhay siyang muli. Hindi yun ang nagbigay sa kanya ng matinding agony. Ang matinding paghihirap ng Panginoon Jesucristo, ever since, bago pa lang magsimula ang paglikha ng mundo, siya po'y bahagi na sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bakit sobrang tindi ng paghihinagpis ng Panginoon na 3 beses sinabi, Ama, lahat naman kaya mong gawin eh. Pwede ba alisin na lang ito? 3 beses niya po yung sinabi. Ayaw niya na. Pero pinalakas siya ng kaaway. Ng anghel. Pinalakas siya ng anghel ng Panginoon para magawa yung misyon. Alam niyo yung pinaka nagbigay sa kanya ng paghihirap, bakit ayaw niya? Ayaw niyang mawalay doon sa perfect fellowship ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. They were one together, the triune being God. And then, dahil papasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan, mahihiwalay siya sa presensya ng kanyang Ama. All of his life on earth, lagi niyang kasama ang Ama, nagpe-pray siya, alam niya kumikilos ang Ama sa kanya. Pero this time, mahihiwalay ako sa iyo. Mahihiwalay ako sa presensya mo. Hindi ko kaya yun. Pwede bang wag na lang? Pero sabi ng Panginoon, not my will, but your will. Kung kailangan, sige. Kung gusto mo, yun yung kalooban mo, yun yung gagawin ko. Hindi niya yung nagawa sa kanyang sarili lamang. Kinailangan niya ng tulong ng mga anghel. Sabi ni Luke sa kanyang gospel, an angel appeared to him. Pagkatapos niya, take away this cup away from me. Sabi niya, alisin mo na to. Pero sabi, pinalakas siya ng anghel na galing sa langit. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, meron po tayong puwersa na hindi natin nakikita. Kapag lalabas kayo ng bahay, may mga nakaabang na mga masasamang espiritu. Kaya kailangan maging handa tayo. Let us recognize that we are surrounded with the heavenly armies. May mga anghel na nakakakita sa mga gawain natin. May mga anghel na isinusugo ang Diyos para tulungan tayo. May mga bagay sa buhay nyo na nagtagumpay kayo hindi dahil sa sarili mong lakas. Hindi mo man nakita, pero may anghel na tumulong sa iyo. Kahit saan ka magpunta, dapat maaaksidente ka, dapat mapapahama ka, pero nalampasan mo yun. Hindi dahil swerte ka, kundi dahil may anghel ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Angels are created by the Lord to minister to us para tayo ay tulungan sa buhay natin. Kaya kung tayo ay lalabas ng bahay, meron tayong haharaping appointment, meron tayong hinihiling sa Panginoon, meron tayong mission, kapatid, hindi natin ito mapagtatagumpay ang sarili natin. Kailangan natin ng kalakasan at tulong ng mga anghel ng Diyos. And alam niyo yan, may mga anghel na gumagabay sa atin. Pag pinag-aralan nyo nga po yung Psalm 91 Gusto nyo basahin natin yan. Yung, di ba, sa yung 911 para madali nyong ma-recognize or ma-memorize yung Bible verses. Di ba, tumatawag, kailangan ng tulong, anong tatawagan? 911. Ganun din. Sige, pakibasa nga po yan, mga kapatid. Brother JB, Psalm 91 verse 11. Dagdagan mo lang ng 1. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Makikita nyo dyan. Ayan, Sabi po dito, susuguin niya ang maraming anghel. Wow! Silang susubaybay. Kahit saang dako, ikay maparoon. Tiyak iingatan. Hallelujah. Yes! Kaya alam nyo, huwag mo isipin, nag-iisa ka.
May mga kasama ka. Ano sabi diyan sa Tagalog? Maraming mga anghel ba? Susuguin niya. Magbibilin siya ng kanyang mga anghel. Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan tayo kahit saan tayo magpunta. Tiyak ang pag-iingat ng Panginoon. Kaya alam nyo, i-recognize natin, hindi tayo magpe-pray sa mga angels. Magpe-pray tayo sa Diyos. Sapagkat siya ang nag-uutos sa mga anghel. Lord, magpadala ka nga po ng mga anghel. May pupuntahan kami, Lord. Hindi ko alam, pero ilid mo kami para makarating kami doon. Iligtas mo kami sa mga masasama, sa mga aksidente, sa mga gawa ng kaaway. Lord, meron akong share ng word. Lord, padala mo nga yung mga angels mo para i-ready yung mga taong magtatanggap ng salita ng Diyos. May mga anghel. May puwersa ng langit na kasama natin, mga kapatid. Kaya alam nyo, ito'y magbibigay sa atin lalo ng lakas ng loob na gawin ang misyon ng Diyos. Kasi hindi natin ito ginagawa mag-isa. May mga anghel tayong kasama. Sa bahay ninyo, may mga nagbabantay sa inyong mga anghel. Kapag nagpe-pray kayo, sinusugo ng Diyos ang kanyang mga anghel para bantayan kayo. Sabi ng Bible, saan dako ka man maparoon, iingatan ka niya sa lahat ng inyong mga lakad. Mga anghel, maraming mga anghel, hindi lang isa, maraming pinapadala ng Diyos. Marami siyang pinapadala para sa atin. Ang huli, so we finish, ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, yung kanyang limitation sa Mark chapter 13 verse 32, he had no knowledge of the future. Yung pagdating niya, yung kanyang second coming, sabi niya, the day and hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. So sa buhay po natin, no, ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano po siya nag-function, kung paano po siya nabuhay dito, paano siya nabuhay bilang tao? He spent time in prayer. He seek the mind of the Father. Bago siya gumawa ng himala, nakita yung kapangyarihan, nananalangin siya. Sa mga decision making niya, nananalangin siya. Pagkatapos ng mga himala, sa kanyang pagod, sa after ng ministry nila, nananalangin siya. Bago siya lumakad ng tubig, actually, nanalangin nga siya. Pangalawa, he depended on the anointing of the Holy Spirit. Kaya kailangan sa Holy Spirit tayo hihingi ng tulong. Lord, hindi ko kaya to. Puspusin mo ko ng Espiritu. Magpuri ka, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia para ang Espiritu mapuspos ka. At kapag ikay puspos ng Espiritu, kapatid, lalayas ang takot. Wala nang lugar ang kalungkutan. Kasi puno ka ng Espiritu eh. Siyang Diyos ay nasa atin. At higit sa lahat, pinapalakas tayo ng mga anghel ng Panginoon. Kaya kung kayo ay nanghihina, kapatid, manalangin ka sa Ama natin. Magpapadala siya ng mga anghel para palakasin tayo. Kung tayo natatakot, kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon. Papadala niya mga anghel niya. Pag sinabing mga, plural yan eh, dalawa o tatlo o marami pa para tulungan tayo, para ingatan tayo. Regarding dyan, di ba? Naalala niyo yung sharing ko dyan, personal testimony yan. Nag-share a home tayo, nangangaroling tayo, di ba? Merong parang ano eh, Rottweiler ba yun? Or parang bulldog na yun. Hindi natin nakita, parang nag-slow mo yung buhay ko eh. Alam ko, mamamatay na ako, bilang may tumapik dun sa aso na yun. At tumakbo palayo. Yung pala eh, nangangagat yun. At yung huling kinagat doon, nasa ICU, nasa ospital. Nagulat yung may-ari eh. Diba? Sabi ko, may kasama po kasi kami, hindi nyo nakikita. May nauna na. May bantay tayo, kapatid. Kaya hindi ka matatakot. Gawin mo ang misyon ng Panginoon. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Siya higit sa lahat. Kaya anumang mga espiritu kinatatakutan mo. Masasamang espiritu, yung mga sinasapian na yan, talo yan sa Espiritu Santo. Talo yan sa mga anghel na kasama natin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod eh. Kaya sa inyong tahanan, mga kapatid, huwag kang matakot. Kung kayo alam mo, ikot ko lang ha, kung kayo sa tahanan nyo, may napapansin kayong strange, na parang hindi yata usual ito, parang laging nag-aaway sa kwarto na ito. Baka may masamang espiritu. Palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Sa sa mga lugar ng inyong tahanan, tingnan mo. Magpalayas ka. Palayasin mo sila.
kung nagkakasakit lagi, kung nanghihina lagi, in Jesus' name, palayasin mo. Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa aral na binigay mo sa amin. O Diyos, aming Panginoon, tulungan mo kaming dumepende sa iyo sa panalangin. Sa mga desisyon, sa paglilingkod, sa mga pagod, sa mga kalungkutan namin, mananalangin kami. At manalangin na hanapin namin ang kalooban mo. Hindi lamang humiling sa mga nais namin sa aming buhay, kundi hanapin namin ang gusto mo para sa aming buhay. Ganun din, Panginoon, aasa kami sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anoint us with your Holy Spirit. Puspusin mo kaming lahat ng iyong Espiritu. Ang lahat ng mga kapatid kong narito, in the name of Jesus, Lord, right now, touch them with your Holy Spirit. Fill them with your Holy Spirit. And the Holy Spirit is God. At kapag nasa amin ng Diyos, lahat ay posible. Lord, makaranas sila ng kapahingahan. Makaranas sila ng panunumbalik ng lakas. Makaranas sila, Lord, ng kagalingan sa kanilang mga sakit. Makaranas sila ng kagalakan sa kanilang mga kalungkutan. Pinapaalis namin lahat ng takot, lahat ng mga alalahanin, lahat ng kalungkutan, maging sa mga tahanan nila ngayon sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga masasamang espiritu, pinapalayas ko. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu, wala ka ng kapangyarihan, inaalisan ka namin ng lakas, inaalis ka namin sa mga tahanan nila. Mga espiritu ng pagtatalo-talo, pagkakabaha-bahagi, pag-aaway, wala kang lugar sa iglesia ng Diyos. Binubunot namin lahat ng mga tinanim ng masasama ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya rin namin ng mga kapatiran namin na nabihag ng kasalanan, ng bisyo, sa pangalan ni Jesus. Tulong ng Espiritu na nagbabago. Lord, makakita kami ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. At Lord, isugo niyo pong yung mga anghel. Gabayan, proteksyonan. Magbigay sa amin ng pagpapala. Ipadala ang sagot sa aming panalangin. Manguna sa aming mga lakad. Bantayan kami sa aming pagtulog. Sa bawat sulok ng aming tahanan, Lord, padala niyo mga angels niyo. Ama, makapangyarihan kang Diyos. Lahat sila, O Diyos, ng mga anghel na isinusugo mo sa amin. Makita namin na sila'y gumagalaw, kumikilos, tumutulong sa amin. Salamat po. Lahat ng ito ay pinaniniwalaan naming nagaganap sa makapangyarihan, banal na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa pagtugon. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord.